It's Lausha Shiroya here. Sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano mag-register business name sa DTI. So, kung online teacher kayo, may physical center kayo or hub, napaka-importante nito para sa business ninyo. Online teacher ako, pero wala po akong physical center or wala po akong hub. Just online teacher and I offer online tutorial services. Pero importante pa rin na may DTI tayo. Accredited by DTI yung business natin. Bakit? Paano natin yun gagawin? Saan tayo magsisimula? Kailangan ba ng bayad? Ano yung magandang pangalan para sa business natin? Ano yung mga hindi dapat nating gawin pagpipili ng business name? Yun yung tatalakayan natin sa videong ito. So, if you want to know the answer sa mga tanong na yon, stay until the end. Pwede nyong gamitin ang cellphone or kahit na anong device. Punta tayo ng Microsoft Edge or Google Chrome for Android. DTI official website. Natin si BNRS or Business Name Registration. Ito yung logo niya. Here. Makikita natin yung ganong logo. Click natin yon. Okay. Tapos, ganito ang magpapakita. Basahin natin ng maigi. I-accept natin. Tapos, sagutin natin yung mga kailangang details. No, refugee, no, hindi naman. First name, lagay nyo lang yung pangalan nyo, yung buong pangalan. Tapos, middle name, last name. Ayan. Tapos, date of birth. Make sure na tama yung pinaglalagay po natin. 2000. Ayun. Civil status. Lahat. Kailangan natin yan i-fill up. Tapos, email address. Napaka-importante ni email address. Kasi kailangan natin to i-verify. Dito rin po sila magbibigay ng notice sa inyo patungkol sa transaction. Susunod po, business scope. Kung national, regional, or barangay. Ito na yung tanong kanina kung may bayad. Meron pong bayad. Pag barangay, 200 pesos. Kahit na online lang siya, kailangan pa rin natin ng business registration. Kailangan pa rin natin i-register yung business natin kasi kailangan siya sa EUB pag open ng EUB account. Tapos region. Region 1. Pagkatapos ng region, punta tayo ng munisipyo o probinsya. Hanapin nyo lang yung lugar nyo dyan. Make sure na tama yung mga detail. Ayun. Tapos, maglalagay tayo ng dominant name. Paulit-ulit ako naglagay ng name kasi ayaw i-accept ni DTI yung pangalan na gusto kong i-input. Ang dominant name po pala is yun yung main unique word or words ng business name natin. Kunwari, yung business name natin, yung akin, Shiroya Online Tutorial Services. Yung dominant name ko doon, Shiroya. Yan. So, yun yung first doon sa order ng business name nyo. Yun yung parang pinakauna. Parang unique word yun or unique name for your business. You can put your name, you can put Lausha Shiroya or teacher or ESL teacher, ESL tutor, something like that. Tapos pagdating sa business name descriptor, dito na yung area or field ng business natin. Sa atin, online tutorial service. Lagay natin online tutorial service. Huwag nyo pong gagayahin to ha kasi taken na siya. Kaya pag taken na, hindi siya i-proceed or hindi siya kukunan ni DTI as your business name kasi nga meron may nagmamay-ari. Ang pwede nyo lang i-copy is this one. Online tutorial service. Ito lang yung pwede nyong i-copy. Sa my dominant name, bahala na kayong maglagay ng unique name nyo. Pwedeng pangalan nyo, or pwedeng brand name nyo, yung ganun. Ay, Lausha Shiroya. Lausha Shiroya Online Tutorial Services. Check name availability. Pag nakapili na kayo ng pangalan, always check name availability. I-validate ngayon natin yan. Tingnan natin kung makakapasa siya.
Ayun. Yun. Passed. Yung status natin, passed lahat. Kung green at passed po lahat yung proposed business name ninyo, then you're ready to go. Okay na po iyon. Nasa sa inyo kung gusto nyong palitan. Tapos, next natin. Ayun. Yan. Ganun lang. Business name registration, ito na yung pangalan ninyo. Yung business ninyo. Online tutorial service kasi wala naman tayong physical center or hub. Kaya online lang. Tapos, yes, you want to proceed, yes. May babayaran tayong 230 pesos, 230 pesos. Okay, ito po yung reference code. Kindly take note of your reference code as this will be used in all your transactions. Kailangan nyo tong i-save. Kailangan natin tong i-screenshot for future use. Continue natin. Tapos, yung business address, na-fill up na natin yan kanina. Ito na lang. Okay naman necessary yung owner's name tapos fill sys number. Hindi na yon kailangan po. Diretso na tayo dito sa residence address. Just copy my business address details to my residence address. I-copy nyo lang. Tapos next natin. Okay na? Yan. Check lang po natin. I-recheck natin kung tama yung mga details na nandito. Pagka tama naman na, next na natin. Ayan. Kaya kailangan nating i-check ng mabuti before mag-confirm and proceed. Kasi hindi na natin siya mababago once nakuha na natin yung file. Yung file na ibibigay nila, yung file na babayaran natin is hindi siya printed file or hindi siya printed certificate. Soft copy siya na ibibigay sa inyo. Pagka-download ninyo yun, pwede nyong ipa-print tapos pwede nyong ipakita sa AUB branch. Confirm and proceed. Tapos ito, ayun. Proceed tayo. Processing. Okay? At magbabayad na. Magbabayad na tayo. Just choose any payment method that you want. Kung ang available sa inyo, GCash, then GCash. Kung Maya or Land Bank, okay. Pwede rin kayo mag-over the counter by DTI or Tether. Ayun. Pagkatapos niyan, GCash, kunwari, GCash yung pipiliin. Pagkatapos niyan, proceed to payment. Ayun. Just scan this QR code. Pagkatapos nyo ma-scan si QR code, okay na siya. Then, mapaprocess ngayon yung payment ninyo. Makukuha nyo na yung file agad-agad. Pag successful na yung payment, ganito yung magpapakita sa home screen ng DTI. Sa may home screen, may magpapakitang download certificate. Click natin. Ayun na. Nakuha ko na yung soft copy ko. Ganyan ang itsura. Ayun, ganun lang po kadali magkuha or mag-register ng business sa DTI. Agad-agad, makukuha nyo kaagad siya the same day. Hindi nyo na kailangang maghintay. As long as tama yung mga details sa pag-fill up, tama yung nailagay natin, madali lang siyang i-process. Madali nyo lang din siyang mada-download. Kaya, yun lang sa tutorial. Thank you for staying until the end of the video. Kung may karagdagang tanong kayo patungkol sa pag-apply ng DTI, lagay nyo lang sa comment section. Ilalagay ko din yung link ng DTI website, yung official DTI website para hindi kayo mapunta sa ibang website. Doon sa description box, check nyo na lang din po. Kapag nakatulong tong tutorial na to sa inyo, let me know sa comment section. Tapos kung kailangan nyo pa ng mas maraming tutorials na gaya rin ng ganito for online tutoring at work from home, make sure to click that subscribe button to stay more updated. That's it. Thank you.